Hello. Praise the Lord. Kamay mo yung dalawang katabi mo sa mo. More best to you. More best. More best, bro. More best, bro. Okay, we have our visitor here. I think from India. Yeah. From India. Welcome to our midweek service to God. Thank you for having us. This is the number of Brother Jess. Oh, and he interpreted my preaching to you. Yeah, very fluent Tagalog. So, yeah. Hallelujah. Ating pong bisita naman ni Sister Gina from Hong Kong. God bless po sa inyo. Welcome po. And pray na magkaroon kayo ng trabaho dito. Amen. Yes, so God, more bless po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Okay, ang Diyos mapagpala sa kanyang buhay at banal na salita. Because this month of February is a month of heart. Amen. Month of heart. Bakit ba naging month of heart ang February? Because of February 14. And this is the story ng Valentine's Day. Ito ay yung isang emperor ng Roman. Siya ay gustong dumami ang kanyang military, mga Roman soldier, kasi kumukonti sila. At napag-alaman kaya ayaw nilang sumali sa pagiging military dahil yung mga lalaki ay laging mga nag-aasawa. Ang ginawa nito, emperor ng Roma na ito, si Claudius, ay ang ginawa niya ay pinatigil ang pag-aasawa. At habang sabi niya, wala muna mag-aasawa, kailangan bago kayo mag-asawa yung maging military muna, na maging Roman soldier. Yan. At ang nangyari dito, itong si Father Valentine, si Father si Valentino itong paring ito ay gusto niyang nagkaroon siya ng burden, at ang ginawa niya, nagkasal siya ng sikreto. Kaya ang February ay hindi araw ng puso, ito'y araw ng gustong mga magpakasal. Hello? Kaya kung gusto mo humanap ng kapartner, ibig sabihin itong February ito makakakakita, yan ang pakakasalan mo. Kasi may nabasa ko sabi, sa February 14, pero mag-aasa yun ng marriage. Pagkira. Kaya ay araw ng yan. At ang nangyari dito kay Balbal, ay siya ay nalaman ni Emperor Claudio, at siya ay pinakulong. Doon siya pinakulong, ang ginawa ng mga ikinasal niya at saka ng mga kababaihan, naghahagis doon sa tapat ng bilangguan ng mga bulaklak para, kumbaga, ay ina-acknowledge niya at papasalamat yung ginawa ng pari na yun. At ang nangyari, siya ay hindi rin mapigilan. Sinabi na huwag ka na talaga, pero hindi pa rin siya mapagilan. Talagang nakapagsabi ng sikreto kahit nakakulong. Grabe. At ito naalaman ni Emperor, at siya ay pinabitay. Dahil doon sa siya nagkakasal ng mga magnobyo at mga magpartner na gusto magpakasal. At siya hinatulan ng kamatayan ng February 14. Kaya pinagditiwang ang Valentine's Day or Happy Hearts Day. Hindi. Kaya kung kayo makikipag-take picture din ang inyong aasawahin. Hindi date lang, kasi yung pala araw talaga ng isang babae lalaki na gusto magpakasal. Naunawa po ba natin? Para pa sila lagi ng ang pasaporte, pagising ko, yung aking kapuso. Yan. Diba? Kung sito uno aking kita, yun yung kapuso. Kaya kaya bisan pagka hindi ayaw umumulan, pagka nag-aanap ako ng kaya ayaw ko ito.
Kasi yun yung pinaliwanag din. Kaya puri po ang Diyos. Sabi, we will know the truth and the truth will set us free. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Ito po aking pag-aaralan ay reminders din po lang. Kaya sabi ko kasi ako'y naniniwala yung pinag-aaralan natin ng last week, hindi nyo na ulit natatandaan. At yung binasa nyo kahapong Biblia, ewan ko na kung natandaan nyo pa. Kaya lagi pong inire-remind. Para ba sa isang babae o lalaki, dapat lagi daw na nagmamahalan dahil dapat sinasabi laging, I love you. No? Nire-remind na laging mahal na mahal mo siya. Pero kapag naman kayo magsasabi ng I love you, dapat meron pang ibinibigay. Yes? Dahil ang pag-ibig ay pagbibigay. I love you ka ng ablagi, wala ka nang bibigay, hindi pag-ibig yun. At ang sabi sa Biblia sa James chapter 2 verse, James chapter 2 verse 17, ay sabi doon, kung kayo magmamahal, huwag sa salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kaya pag sinabi mong I love you, yung bibigay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. And just for muli, for the glory of God. Lord, that the spirit of understanding ay maunawa. Lord, ay dumalo sa bawat isa at ito'y maisabuhay at magtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw lang ang mataas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Amen. 1 Samuel 16 verse 6-7, nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Ito si Samuel, si Eliab ay kapatid ni David, no? Na matanda. At si David ay bunso. Pinabasta niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Yan. Para maging hari kasi pinahanap ng Diyos si Samuel, sa Prophet Samuel, nang papalit kay King Saul na isang hari. Alam niyo kung bakit papalitan? Ano? Kung bakit papalitan ng Diyos itong si King Saul, ating pag-aaralan kung bakit siya papalitan ng Diyos bilang isang hari. Okay. Sabi dito, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Dahil nakita matangkad, maganda din lalaki siya. Ngunit sinabi sa kanya, kasi ito po si Eliab ay general ni King Saul. Isa yan sa general ni King Saul. Na kapag kasi mga general, sila yung sa mga gera, sila na yung mga frontliner o naggagawa ng mga strategy kung paano sila makikipaglaban. At sinabi sa kanya ni Yahweh, nung nakita ni Samuel si Eliab, biglang nagsalita. Nag-iisip pa lang si Prophet Samuel, nagsalita na ang Diyos. Sabi niya, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Sabi niya, alam niya kung bakit hinirang? Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Amen! Wow. Amen! Hallelujah! Yung Miss Universe, di ba? Isa sa tinitingnan sa Miss Universe ay yung tinatawag, kapag siya ay maganda, then yung kanyang isasagot ay dapat ay maayos din. Diba? Maayos din. At ang tinitingnan ng mga tao lagi, ang tao pala kapag tinitingin, laging panlabas. Pag sinabi panlabas, ito yung makisig siya, maganda siya, pogi siya, maganda ang tindig niya, gano'n. Ganun pala ang tao kung tumingin. Pero nirebuke ng Diyos si Samuel. Ang sabi niya, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Sabi niya, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na nyo tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ito si David. Yun. Kaya pinahanap ng Diyos si Samuel ng bagong hari. Alam niyo kung bakit? Dahil marumi na ang puso ni King Saul. Hello? Marumi na ang puso. Pag-aaralan po, kasi nga po ngayon ay February, kaya pag-aaralan natin ay ang puso. At napakahalaga ng puso.
Dahil ang Diyos ay tinitingnan niya ay yung kalooban, yung kumbaga, yung karakter ng puso. Amen po ba? Isa sa requirements ng Diyos sa pagpili na aming pinag-aaralan noon at pinag-usapan ni na Brother Jess, ni Brother Egay, nung kami kumakain, ay doon pa sa Matthew 22 verse 14. Many are called but few are chosen. Amen. No? Maraming tinatawag ang Diyos pero hindi niya napili dahil marumi ang puso. O kaya, tumatahimik na naman ang mga puso. Okay. Hallelujah. Sabi sa 1 Samuel 16:14-18, ang Espiritu ni Yahweh ay inialis niya kay Saul. Bakit nga? Marumi ang puso. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso. At alam niya ang karakter ng isang puso. At sabi nga sa Matthew 6 verse 8, iniisip niyo pa lamang, alam ko na ang gagawin. Ibig sabihin, kung tayo kumukuha pa lang ng responsibility sa isang posisyon, alam na ng Diyos kung ano yung mga plano natin. Amen? Alam na niya. Bakit? Siya nga yung lumikha sa atin. Siya nga yung nagbigay mula sa sinapupunan. At siya sa pamagitan ng dalawang tao na si Eva at si Adan, dumami ang lahat ng tao. Okay. Kaya kailangan maunawan po natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, ang requirements ng Diyos ay ang number 1 ay puso. Okay. Sabi sa verse 15, ang Espiritu ni Yahweh ay inalis niya kay Saul at mula noon ay ipinadalaw niya sa masamang espiritu. Pinadalaw ng Diyos sa masamang espiritu si King Saul. Bakit kasi? Dahil marumi nga ang puso. Kaya naman kapag ang isang tao ay merong masamang espiritu, ang karakter din ng tao ito ay masama din. Sabi mo siya katabi, hindi ikaw yun. Ikaw yan. Ikaw yan, bro. Sabihin mo ulit. Sabihin mo ulit, sana nga. Verse 15, sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod, sinabi sa kanya ng mga tagapaglingkod, pinahirapan kayo ng masamang espiritu. Tingnan mo, masamang espiritu, pinapahirapan. Kung gusto ninyo, ihahanap namin kayo ng isang mahusay na tumugtog ng alpa. Sino yun? Si David. Magaling tumugtog ng alpa si David. Alam mo ba't magaling? Dahil kapag pinahirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin ninyo siya ng maliw kayo. Sinabi niya, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga bataang naroon na nagsabi, si Jess, pong taga Bethlehem, si Jess ay father ni David. Ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita, at magandang lalaki. Pero maganda din siyang lalaki. Pero higit po sa lahat, sumasa kanya si Yahweh. Bakit? Dahil si David ay may malinis na puso. Amen. Ang Diyos ay mananahan sa mga taong may malinis na puso because we are a temple of God. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, di ba, sabi, sapagkat ang aking templo ay ang inyong katawan. Okay. We are the temple of God. Okay. Dahil ang Diyos ay manana, yung Espiritu ng Diyos ay manana sa mga taong may malinis na puso. Inulit ko, si David ay magiging hari. At nung kaya siya naging hari dahil siya ay may malinis na puso. Siya ay pinili ng Diyos at siya po nagkaroon ng tinatawag na power or authority, yung tinatawag na kingly anointing. Yan. Kingly anointing. Kaya tinanggal niya si King Saul at pumili ng bagong hari dahil hindi niya nagustuhan itong si Saul dahil nakita niya padumi ng padumi ang puso. Okay. Matthew chapter 5 verse 8, sabi doon, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Kinonfirm ng Panginoong Jesus na sabi niya, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Bakit? Kasi dahil nga ang Diyos ay nagpaparamdam, ang Diyos ay nagpapakita, ang Diyos ay nangungusap sa mga taong may malinis na puso. Wow! Amen po ba? Kaya sa paglapit po sa Diyos, kailangan ay malinis ang puso. No?
sa pagpupuri sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, kailangan ay may malinis na puso. Okay po ba? Okay. Dahil sabi ito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat ito maganda. Kapag ikaw ay pag nakita mo ang Diyos, hallelujah, humingi ka na ng kahit ano. Amen. Amen po ba? Yes, bakit? Kasi nga, nakita mo ang Diyos eh. Sa hirap pong maramdaman ang presensya ng Diyos at hindi ito maramdaman ang presensya ng Diyos hanggat hindi nalilinis ang puso. Yan. Huwag kayong magtaka. Meron kung paano pag tumimo ang ating katawan, maliligo tayo. Po ba? Meron ng mga, kumbaga, meron mga hand wash, may mga kumbaga, disinfectant para paglinis, meron, kumbaga, maraming ginagawa para maging malinis, merong wipe out, may mga ganyan, pero meron din yung panlinis ng puso. Yan. Mamaya, huwag kayong mag-alala. Ay, baka may panlinis po dyan. Okay. Yes, kung paano merong solusyon para mapawi o ma-erase ang death ang mga utang, meron din panlinis ng puso. Kung meron panlinis sa tenga, may panlinis sa ilong, may panlinis sa paa, lahat kung may ginagamit tayong panlinis, meron din panlinis sa puso. Okay, may panlinis ang ngipin, lahat may ginagamit na panlinis. Kaya sabi mapalad na may malis na puso kasi noon hindi nila alam kung paano lilinis ang puso. Kundi kukuha lang ng Diyos ng mga tao, kumbaga, siya'y namimili ng may, at hindi pala kumali, pero kaya nga ito ang grace, ito yung biyaya sa New Testament. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng solusyon kung paano lilinisin ang puso. Amen. Hallelujah. Sabi ni Helen Keller, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Ito daw ay nararamdaman sa puso. Ito best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched o ito mahawakan. But they must be felt with the heart. Ito ay mararamdaman sa puso. Amen po ba? Diba? Laging kapag hutay na apektuhan yung puso, sinusigurado ko sa iyo, ang pakiramdam mo hindi maayos. Diba? Kapag sa puso ay meron yung pangalabawa na barahan, yung bang hindi ka mapakali. No? Kapag ang puso ay nadumihan, ang hirap po ito. Kundi kailangan ito ay linisin at babayad ka pa ng malaki. Napakahirap po pagka puso. Kasi po ito, kumbaga, ito yung nagpapampo ng dugo para lahat mag-function. No? Mag-circulate ang ating dugo. Napakalaga ng puso. Akala ko dati ang puso nasa kanan. Yung pala nasa gitna. No? Nasa gitna po yung po. Okay. Hallelujah. Our topic is mapalad ang may malinis na puso. Wow. Amen. Kailangan maunawan po natin, may pangalis na utang, pero ang Diyos ay nagbibigay din ng requirements. People of God, kung meron ka mang nililinis sa iyong katawan, ang pakalinisin mo ay ang puso. Hello? Napakahalagang linisin natin ating puso dahil ang Diyos, diyan siya tumitingin. Amen. Kung gusto mo ng promotion, kung gusto mo ng anointing, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, you need to clean our heart. Dahil sabi niya, mapalad ang may malinis na puso. Amen? At alam niyo ang sabi ni Brother Ray, sa ambassadors na tamburin, yun daw kanyang amo, magpapalinis lang ng kuko, 1,500. Kulang yun ha. Magpapalinis lang ng kuko, magpapalinis ng pa 1,500. Ang paglilinis mo ng puso na gusto na binibigyan ng Diyos sa atin ito ha, walang bayad. Kaya kung meron ka mang gustong linisin sa buhay mo, para malugot ang Diyos, walang iba kundi ang puso. Amen? Hindi sinabing isip, kundi ang puso. Mapalad na may malis na puso. Hallelujah. Awit 84 verse 12, sabi, O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa inyo. Alam mo, ang isang tao magkakaroon lang ng trust to God kapag meron siyang malinis na puso. Hindi mo magkakaroon ng maayos kumbaga, kaya sabi ni David, nung tumawag siya, sabi, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong puso.
Kasi hindi siya makapagpuri ng maayos. Hindi niya maramdaman ang presensya ng Diyos na kailangan malinis at bagong puso siya para kapag siya ay nakipag-usap sa Diyos, nararamdaman niya ang kakaibang presence ni Lord. Amen po ba? Kaya isang tao na tumatayo, hallelujah, para sa Panginoon, may deliverance na nagaganap. Dahil si David, nung siya ay tumutugtog, di ba sabi, meron ako kilala na ito ay anak ni Jess. Kapag ito'y tumutugtog, sabi, magkakaroon kayo ng maayos na pakiramdam. Wow! Amen po ba? Kaya kapag tayo ay ginagamit ng Panginoon, dapat ang isang tao ay nagkakaroon ng maayos na pakiramdam. Kasi ang presensya ng Diyos ay mararamdaman mo. At isang araw sa mga kagito, may binabago ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah! At ang mga taong nakakarinig, ng mga taong may malinis na puso, ang mga tao ay nagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Nagkakaroon sila ng pagtitiwala. Kasi maraming tao ngayon na hindi nagtitiwala sa Diyos sa totoo lang. Nagtitiwala sa karunungan, nagtitiwala sa kalakasan, nagtitiwala sa mga bagay, nagtitiwala kung kani-kanino pinagtitiwalaan. Pero kita ng Diyos sa kanyang puso, hindi nagtitiwala sa kanya. Because faith is trust. Okay. Nagpaparumi sa puso. Yan. Ito naman yung mga nagpaparumi na sa puso. Hallelujah. Makinig kayo ha. Huwag niyo pakinggan yung katabi niyo at baka, hallelujah, baka iba ho ang pumasok sa puso. Yeah. Matthew chapter 15, verse 10 to 20. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat. Sabi niya, makinig, kailangan makinig at unawain ang aking sasabihin. Unawain. Ang isang taong hindi nakakaunawa, wala siyang patutunguhan. Meron ako kilala, lalo na yung mga maedad na mga more than 60 na, bigyan mo sila ng cellphone, sabi, ayaw ko niya, hindi ko naman alam niya. Diba? Ayaw na ayaw. Diba bakit? Hindi kasi nila naunawaan. Ang isang tao na hindi nakakaunawa sa Biblia, hindi niya magbabasa. Ang isang tao hindi nakakaunawa, hindi niya maglilingkod sa Diyos. No? Ang isang tao hindi nakakaunawa, hindi niya gagawin kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Bakit? Kaya sabi ni Lord, unawain ang aking sasabihin, makinig kayong lahat. Verse 11, sabi, ang hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, sabi niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang pagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Kahit pa ang kainin mo'y tao, hindi ka dudumi. Kahit pa kumain ka ng dinuguan, hindi ka dudumi. Dahil merong tao mga sabi, hindi, kasi bawal yan, bawal yan. At ito, dahil pinalaya ng Diyos yung mga tao, hindi ang nakapagpaparumi ay yung mga kinakain. Di ba? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas na nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Ano yung lumalabas? Yung mga masasama sa ating salita. Mga nakaka-open. Sabi ni kapon si brother Manuel, ay gusto kong bilhin niya yung relo, yung mahal yun, tisot. Yung tisot. Tisot. Sa church, maraming tisot. Ano tisot? Maraming natitisot. Hallelujah. Hindi ako mabasa. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, lumapit ang mga alagad, hindi nila unawa kung ano ibig sabihin ng Panginoon. Sabi nila, sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo. Tingnan nyo, nagdamdam na offend ang mga Pariseyo sa sinabi ni Jesus. Yung palang mga na-o-offend. Ano? Sa salita ng Diyos, merong marumi ang puso. Yeah. Si Jesus kasi nagsasalita mo, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo. Na-offend, natisod. Natisod? Ayoko na natisod? Natisod! Nagdamdam! Mahirap yan. Kasi nga marumi po siya. Sumagot siya, si Jesus, verse 13, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Haalisin daw yung mga hindi itinanim, hindi pinili ng Diyos.
Sabi mo sa'yo, Katry, buti na lang pinili ka ng Diyos. Bakit ka sinabi, ay, nandito ka eh. Amen. Okay. Sabi, hayaan niyo sila, sabi ni Jesus. Sila yung mga bulag na taga-akay. Mga bulag daw sila, bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umaki sa bulag, kapwa sila mahumulog sa hukay. Ano yun? Impyerno, ibig sabihin nun. That is hell. Oh. Kasi kaya bulag, dahil yung kanilang sinasabi na may hindi nila nakikita, yung nagsasabi sila. Meron mga tao kasing mga nagsasabi, ay hindi naman nila na-witness, kundi narinig nga lang. No? Kaya sabi, you will know the truth and the truth will set you free. Marami nakita malagad, ang mga alagad kay Jesus, kaya napatunayan na si Jesus ay Diyos. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipatid mo, di pa rin niya maunawaan. Ang maganda kasi, yun nga ang pananalangin. Kaya tayo laging mananalangin para ipaunawa, para sabihin natin kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya tayo nagpe-pray, Lord, bakit nangyari ito sa buhay ko? Lord, bakit gano'n? Lord, ano pang gusto mo? Nakikipag-usap ka sa Diyos. That is the will, kung ano yung gusto ng Diyos sa problemang nangyari sa iyo, o mga bagay na gusto mo, mga pinaplano mo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Si David ganun. Bago siya lumakad, siya nakikipag-usap. Ako may bahubay magtatagumpay. Sabi, oo, magtatagumpay ka. Amen. Kaya sabi, ako ba'y mag-aasawa na? Kapag hindi nasagot ang Diyos, huwag kang mag-asawa. No? Yes, kasi nga, that's the will of God. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga. Sabi ito mo, nakatatlong tanong bago lahat na sinabi ni Jesus na nakatatlong tanong sila. Di ba kung tumaunang tinanong? Sabi dito, lumapit na alagad, lumapit. Alam niyo, nagdagdag po, subog siya, bubula alam yung tinanong nasa langit. Hayaan siya sa mga bulag. Bago sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po ninyo, pangalawa, ang talinghaga, at sinabi niya, kayo man ba'y wala rin pang unawa? Di mo, hindi pa na maunawaan. Sinabi, hindi pa niyo naunawaan sinasabi ni Jesus. Sabi sa verse 17, hindi ba niyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi. Oh. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. At ito ang nagpaparumi sa tao. Ang nagpaparumi sa tao, yung nilalabas natin na salita. Hello? Yung pala, akala mo dudumi yung kausap dahil sinabihin mong, ganito ka, yan ka, kulaylat ka, ganito, tinakikat ka, ganito, ano. No? Akala mo ba'y dumi mo yung sinabi, akala ba natin sila ang nadumihan? No! Tayo pala ang dumudumi. Kapag tayo may lumabas sa ating madumi, tayo ang dumudumi because what we sow, we reap. Hello? Okay. At ito verse 19, sapagkat sa puso nagagaling sapagkat sa puso nagagaling ang masamang isipan. Kaya pag merong lumalabas sa isipan na hindi maganda, huwag mong ilalabas dito. Bakit? Dudumi ang puso. Amen? Okay. Sabi, nagagaling masamang isipan, pagpatay. Yan, napagpapadumi yun. Sa puso nagagaling. Pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirampuri. Dudumi ang puso. Sabi nga natin, hello? Alam nyo, maganda ito, nare-remind sa atin. Merong isa, hindi niya itinuturo about yung pagganitong mga bagay. Alam mo isang araw? Hallelujah, napasukan ni Delilah. Okay. Ang mga ito nagpaparumi sa tao, ngunit, ang kumain nang di muna naghugas ng kamay sa parang naayos sa binanang turo ay hindi nagpagpaparumi sa tao. Dahil sa mga Israelites, kailangan ikaw ay maghugas ng kamay. Dahil pagka ikaw daw ay madumi,
Sasabihin niya, ano ka, madumi ka, hindi pa pwede sumamba. Hindi na siya pwede pumunta sa church. Dahil madumi ang kanyang kamay, dahil mahirap mo ang tubig noon. Kaya kailangan mayroong panlinis sa paa, panlinis sa kamay, bago kumain o bago tumulog. Dahil pag hindi ka naglilinis sa kamay kayo madumi at hindi ka pwedeng sumamba doon sa toldang tipanan. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Doon sa tinatawag na holy place sa pagsamba. Ituturing ng marumi. Kaya sinabi ni Jesus, ngunit ang kumain na di muna naghuhugas ng kamay sa parang naayos ang pinaturo ay hindi na pagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, kaya nga may mga pulubi ngayong lumalapit kay Jesus. May mga prostitute na lumalapit sa Kanya. May mga ketonging na gustong lumapit sa Kanya. Pero sabi, hayaan niyo silang lumapit sa akin. Dahil kita niya, itong mga tao ito ay mayroong malinis na puso. Wow. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yan. Sa Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. O kaya, ang mabuti daw tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. At ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Amen? Kung ano daw, kaya kung lagi mo lang pakinggan yung salita ng iyong kasama, that is his or her character. At malalaman kung siya ay maayos o hindi. Because of yung mga lumalabas sa bibig. Amen po ba? Okay. Sabi ko, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Alam ba ito? Ay, ganito naman. Ay, reklamo ito. Bakit? Reklamo na reklamo. Yung isa, ay, chismosa, bagay. Chismis. Bagay sa naman, gano'n. Kasi hindi nga. Ganito, hindi, mas maganda. Ganitang bagong, ganitang laki ng aking ganito, maraming pera, ganito. Mayabang yun. Tingnan mo, nalalaman natin kung sa pagsasalita, di ba? Kung ano yung karakter. O sabi, alam mo yun? Ano yun? Bastos. Diba? Kasi nga kaya kung ano yung sinasabi, siya laman ng dibdib, ng puso. That is his original character. Kaya, kung ano ba siyang laman ng dibdib? Okay, paano yan ngayon? Paano naman lilinisin ang puso? Yan. Meron naman pala para kung dumumi man ito, ay pwedeng malinis. Ito nga ang biyaya. Itinuro ngayon ng Panginoong Jesus kung paano lilinis ang puso. Kasi sa Old Testament, wala po eh. Ang gagawin lang ng Diyos noon, pipili siya na may malinis na puso. At pagka dumumi uli, palitan niya. Palit ng palit. Kaya ito ang biyaya. Kaya marami minsan si Bishop, meron siyang i-DNA. No? Pero, nung i-DNA niya, nakita niyo yung pagbabago. Nakita niya, naging maayos. Nakita niya, lalong nagkaroon ng humility. No? At siya na-restore. Ngayon, ang laki ng church niya. Hindi ko sasabihin ko sa inyo. Ang laki ng church niya, isa sa malaking church sa bansang Pilipinas, JA1. Dahil, bagaman siya medyo dumumi ang puso, pero nung nakita niya yung pagbabago, bakit? Dahil marunong siya maglinis ng puso. Amen? Ito yung biyaya. Paano lilinisin ang puso? Yan. Okay. Unawain nyo ha. Kasi meron niyang paglinis. Ang alam nyo, kung gusto, ang iba kapag nag-seminar, yung nakaunawa, yun yung nagagrab nila, yun naunawa niya, at yun yung kanilang isinasabuhay. Yeah. Hallelujah. Number 1 is pray to God. Manalangin. Psalms 51 verse 10, sabi, si David, nung siya dumi ang puso, anong kasalanan ni David? Si Bathsheba. No? Si Bathsheba. Dahil si David, sabi ng mga leader ni ang kanyang general, mahal na rin, matanda na kayo. Medyo kayo ay ayaw namin kasi hari. Diyan na lang kayo. Diyan na lang kayo diyan na lang kayo sa kaharian. No, diyan na lang kami na makikipaglaban. Sabi niya, kasi nga, yung lahat ng yung kaalaman ni David, isinalin niya sa kanyang mga general. Itunuro, hindi madamot si David. Itunuturo niya yung kanyang, yung bang ability, yung kanyang talent sa pakipaglaban. At kaya,
Kaya kahit sila ay magpahinga, may mga frontliner na makikipaglaban. At alam nila ito na yung kanilang kalakasan ay galing kay David, pero yun ay galing sa Diyos. At sabi dyan na lang kayo, pero ito si David, sa halip na manalangin, nakapag-usap sa Diyos. Ang ginawa, pumunta sa tore at nanood sa paligid at nakita niya si Bathsheba na mahilig manligo. Bakit siya mahilig manligo? Kasi lagi siyang nasa si Bathsheba. Yung nag-take a bath. At ano sabi nung nakita niya? Oh, Lumamat ha. tingnan niyo ha. Yung palang tao na mahilig magpahinga but not in the presence of God, ano? Ay baka makapitan ng Bathsheba. Yeah. Sabi niya, kailangan ay panalangin. No? Kaya sabi, di ba sabi kayo pumasok sa inyong kwarto at manalangin kayo sa Diyos na hindi niyo nakikita. Si David, hindi siya man lang nag-intercede, Lord. Hindi man lang pinag-pray na may labanan yung kanyang mga kasamahan. No? Psalms 51 verse 10. Alam mo sa amin, sa JA1, if you are pastor of JA1 Church, meron ka mga intercessors na dalawa. Na everyday, ikaw ay pinapanalangin nila sa Batangas. Oh? Pagpapasko, daday sa amin yun. May bigay pa sa amin. Ako po yung intercessor nyo. Nakakatuwa. No? Ganun din. Kaya sabi ko, sa cell grouping, magkaroon pa ng tinatawag na prayer groupings. Magkaroon ka ng prayer partner. Dahil sabi nila, may 2 o 3 na nagkakaisa sa panalangin. Siyempre, sa prayer partner, ang kukuhanin mo, he or she is faithful sa iyong panalangin. Hindi yung kayo lagi nag-aaway. Oh? Lagi kayo nagpapanalangin, Lord, yes, kasarap ka nung may mananalangin sa iyo. Lord, si Father Alan, magkaasawa na. Ng magandang bakay. Neto na. In Jesus' mighty name. Di ba yung araw-araw binagagawin sa iyo? Because we have the power in prayer. Amen? Kaya kailangan sa pray to God, create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng malinis na puso. Sabi niya, dahil alam niya dumay. Kailangan mag-pray. Kung tayo nagkasala, Lord, bigyan mo ako ng malinis na puso. Ayaw ko itong kasalanan ito. Ayaw ko mapalayo sa iyo. Sa totoo lang. Layuan ka na, sabi nga ni David, layuan man ako ng aking mga magulang, pero meron akong Diyos na aasahan. Amen. Oh God, sabi, clean my clean heart, oh God, and renew a right, at saka, sabi, i-renew mo yung tamang espiritu na para sa akin. Kasi nga, napasukan siya ng ibang espiritu. Okay, kailangan prayer. Si David, hindi siya titigil hanggat hindi niya nararamdaman at siya pinatawad ng Diyos. Dahil pagka siya pinatawad ng Diyos, mararamdaman niya muli ang presensya ng Diyos. Okay. Number 2, sumampalataya sa Diyos. Gawa sa 15 verse 9. Sa paningin ng Diyos, tayo mga Hudyo, at silang hindi mga Hudyo, tayo ay mga hindi Hudyo, ay pare-pareho lang. Dahil nilinis din niya ang kanilang puso ng sumampalataya kanino? Sa Diyos. Amen? Kaya kailangan magtiwala tayo maigi sa Diyos dahil sabi ng Panginoon Jesus, ako ang kordero ng Diyos na naglilinis at nag-aalis ng kasalanan. Kailangan tayo magtiwala. Oh. Kaya Lord, kaya tayo meron laging Holy Communion para ipaunawa niya na tayo nilinis. Ngayon, halimbawa ganito, pag hindi tayo malis-alis, sabi sa James chapter 4 verse 7, labanan niyo ang dyablo, lalayas siya sa inyo. So, ang may gawa na nun po ay kaaway. Ang gusto lang na, kaya kailangan ay labanan natin ang demonyo. Sabi ko, saan? In Jesus' name. Yan. Number 3, dugo ng Panginoong Jesus
Ngunit hindi, higit sa Hebrew 9:14, ngunit hindi dahil magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso, isip, upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos ninyo. Pag tayo nilinis ng dugo ng Panginoong Jesus, tayo ay makapaglilingkod ng maayos. Walang reklamo. No? At hindi mo po problemahin yung mga problema na yon dahil alam natin, mas makapangyarihan ang Diyos, ang Espiritu suma sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Number 4, unawain ang salita ng Diyos. Unawain. Unawain ang Matthew 13:18, pakinggan nga ninyo ang kalugan ng talinghagang tungkol sa namanghasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa pag-aaral, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Diba? Kapag hindi naunawaan, ay tulad ng binhing nasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang puso. Tingnan nyo. Yung pong nasik sa tabi ng daan, binhi, ay salita ng Diyos. Tapos tingnan nyo, merong nasik sa kanyang puso na salita ng Diyos, pero hindi nga niya naunawaan. Pero gawin, dumarating daw yung masama, that's the devil, at inaagaw upang hindi mo lalo maunawaan yung iyong narinig. Kasi nga, kapag natin naunawaan sa salita ng Diyos, takot ang demonyo. Dahil naunawaan natin kung paano natin sila wawasakin. Alam natin ang protection ng Diyos sa atin. Alam natin dahil habang natin isinasagawa yung salita ng Diyos, ang demonyo hindi makakalapit sa iyo. Bakit? Because we have a warring angels. God, meron tayong mga guardia ng mga anghel. So, tuwang-tuwa sila sa atin. At inaagaw na sa unawaan natin. Nagbasa ka, unawain mo. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, unawain mo siya. Hindi kung ano-ano yung iniisip mo ngayon. No? Kung pagkakausay ka nakikinig, unawaan mo siya dito sa isipan mo kung ano yung revelation doon o kapahayagan. So, hindi lahat po ng iyong naririnig ay para sa iyo. Sa dami nyo ba? Akala nyo, hindi ko sa loob. Kung kaya nga nyo makinig kasi nga, titignan mo yung fitted sa iyo, yung nais ng Diyos sa iyo, yung nais na gawin at yung kaluban. Kaya tayo makikinig kasi nga pagka na-miss mo yung salita na para sa iyo, wala. Kasi yung ibang maririnig mo para sa iba. Kaya titignan, yung para yun doon. Magiging judgmental tayo ngayon. Sasabihin natin, ito mo yun, hindi gumagawa. Ang question narinig mo ba yun? Para sa'yo. Kaya kasabi, mabalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At tumutupad dito. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Yan. Number 5, panililinisin. Ito ating paglinis ay yung naunawaan dito. Dahil maganda nga, kailangan isagawa po natin. Ingatan ang puso. Luke chapter 8 verse 15. Ngunit ang mabuting lupa, ang lupa sinabi, itong ating katawan kasi pinagmula sa lupa. Yan o kasi mo mga parabole. Sa mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos at iniingatan ito sa malinis at tapat na puso. Iniingatan yung salita ng Diyos. Teka, hindi ko kailangan ito makuha ng sino man. Wala makakakuha nito. At kaya sabi na Hebrew chapter 1 verse Joshua chapter 1 verse 8, meditate the word of God day and night. Oh, isa binabasa ko siya lagi binemed para bang halimbawa yung isang candy minanam na mo kung anong tamis to. Tamis. Yung isang mahal mo na lagi mong iniisip. Mahal mo. Yeah. Di ba yung una, crush na crush. Mamaya, wala nang, hindi mo lang nangingilig, ano? Wala nang kilig. Ay yung salita ng Diyos, hindi, habang minemeditate mo siya. Sabi nga ng Biblia, ay lasang honey. No money, no honey. Check yan, check. Iniingat tayo sa tapat, malinis na sa malinis dahil hindi pwede sa malinis at tapat na puso. At pinagsikapang sundin, sinusunod hanggang sa magbubunga. Ano yung munga? That is the revelation from God.
yung kahulugan ng word na yon. At habang yung mamemeditate mo, at habang inire-reveal naman ng word na yon, kung ano, para bang ganito, isipin mo yung ceiling fan, yan ay nakaka-relax, ay hangin, yan ay ganito. Isipin mo kung anong kagandahan niyan para sa iyo. Ano bang benefits niyan para sa iyo. Yun yung word of God, di ba hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita naman na nagagaling sa bibig ng Diyos. Hindi, kumbaga yun ang pala ang buhay natin na ating isinasabuhay yung kanyang salita. Hindi buhay ng nasa sa Facebook. Okay lang mag-Facebook, pero wag mo nang isa sa buhay na para bang doon ka lang nakadepend na ikaw ay mas masaya doon kaysa salita ng Diyos. Baka naman mas masaya ka pang mag-Facebook kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Sabihin mo, ouch. Ouchie. Hanggang sa mamunga. Bakit mamumunga? Kasi nga, habang kayo mamaya, mga isang verse lang minsan, mamaya, 2, 3, mamaya, ay, padami-dami. Hanggang maya, magiging buwan mo na, basa ka ng basa. Ako nga po, 20 taon na, nagbabasa ka. Nagpastor na. Hindi ka man ikaw ay tumaas na ang iyong katungkulan. Kala mo may alam ko na, no, hindi. Madedrain ka. Kaya kailangan magbasa ka na para bang halimbawa, kailangan kumain. Sino dito ngayon kain pa na kain? Sino ngayon nung nakatikim ng Jollibee hanggang ngayon kumakain pa rin ng Jollibee? Diba? Ang salita ng Diyos ganun din, natikman mo, naranasan mo ang salita ng Diyos. Kaya kailangan maging buhay mo siya in Jesus' name. Amen. Amen. Hanggang sa mamunga. Ibig sabihin mamunga, yung bang nasusunod mo na ang mga gusto ng Diyos sa Genesis. Nasusunod na ang gusto ng Diyos in the Exodus. Nasusunod mo na kaya mo gawin yung ginagawa ni Moises, kaya mo na rin gawin. Yung kaya gawin ni David, kaya mo na rin gawin. Kaya nga, namumunga. Pero ang bunga daw, that's a privilege, that's the benefits, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ingatan sa puso. Okay, sabi sa awit 119 verse 11, ang salita ninyo ay aking iniingatan ninyo ng Diyos daw. Sabi ni David, sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Yan. Upang hindi tayo magkasala, ingatan natin yung salita ng Diyos sa ating puso. So, magbasa ka, makikita natin, mali pala ito. Mali pala ito. Mali pala ito. Oh, yes. At ang sarap naman, habang, alam mo ito, ay, mali pala ito. Ay, mali pala ito. Ang sarap ng may naiwas. Ang sarap. Exciting. Diba? Na lumalakas ang iyong spiritual, di ba? Kasi na-exercise ka. Di ba lang sasabihin, ibanan ka ng mga herbal na ininom mo, even drugs. Lagi sasabihin, exercise. Kaya ini-exercise natin ang ating spiritual life sa mga bagay na usay hindi nalulugod ng Diyos because we have the Word of God. Amen? Kaya sa salita nyo ay aking iningatan sa aking puso upang hindi ako magkasala. Alam naman ni David na mali yun. Tingnan nyo ha, bakit hindi niya naingatan? Bakit kasi sa halip na pumunta in the presence of God, no? At alam niya na, kumbaga, nag-depend lang siya sa kanyang mga general, sa salita ng kanilang general. Diyan na lang po kayo, magpahinga na lang kayo. Hindi siya nag-depend sa ang kalakasan galing sa Diyos. Hindi siya nagtiwala. Nagtiwala siya. Kaya siya nagtiwala sa tao, sa salita ng tao, nagpaano lang sila, no? Nagpatingin. O para ba nagre-relax? Bago nung napalit. Napo. Hallelujah. Luke chapter 16 verse 28. Sumagot si Abraham, nasa kanila mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sabi mo sa katabi, may Biblia ka ga? May Biblia ka ga? Ay, meron ga? No? Anong sagot? Sabi daw, di ba, pakinggan nila. Ibig sabihin, sundin nila yun. Di ba? Nasa kanila mga sinulat ni Moses at mga propeta, dapat nilang pakinggan ang mga iyon.
Bakit sa ipakinggan? Dahil na meron nagpapaliwanag sa kanila. Okay. Meron na nalangin. Say, Lord, please talk to me. Meron lumabas ng Diyos. Ang Biblia. Basahin mo. Kahit nasa inyo na mga sinulat ni Moses ng propeta, gawin na lang. Dahil alam mo bakit sinulat na? Dahil ayaw na niya makipag-usap sa tao. Hello? Kaya siya pinasulat niya kay Moses, ayaw na niya makipag-usap sa tao sa katigasan ng ulo. Yan, sundin na ninyo yan. Bahala kung susunod kayo, di ba sabi, kung susunod kayo, mabubuhay kayo. Kung hindi kayo susunod, mamamatay kayo. Wow. Dahil kapag sinangusap, hindi naman sinusunod. Alam mo, nakamabait naman nga, sasabihin mo, halimbawa, ganito lang. Ito ang gawin mo, ha? Aba, iba ang ginawa. Ay, mas maganda, wari. Ay, ang gusto ko ito, bakit ba kayo mas marunong pa sa akin? Hello? Ganun ang Diyos kaya. Ganun nga kasi ganun siya makipag-usap sa mga tao. Verbal. Kaso, nayamot na siya at pambira. Ang kaya ginawa ko, sige, isulat na ngayon. Yan. Sa isundin ninyo, mabubuhay kayo. O hindi, mamamatay kayo. Pero ito, kung maganda, biyaya, ipinaliwanag ng maayos ni Jesus. Amen? Binigyan pa tayo ng Holy Spirit. That is the power of God. How to know His will in our life. The responsibility. Hallelujah. Tapos na tayo. Romans 12 verse 11. Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod do, na puso. Buong puso, hindi kalahati. No? Hindi 90%, 100%. Sa paglilingkod, 100%. Kung tinawag ka ng Diyos, maglingkod ka ng buong puso. Ang paglilingkod, may gagawin ka para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. Luke 10:26, sumagot si Jesus, ano nakasulat sa kautusan? Sabi niya. So sa mga Pariseo, sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Una, buong puso. Lagi ito mo, una lagi buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Laging puso ang gusto ng Diyos na una. Dahil ang puso, dalawang karakter niyan. Isang masama, isang mabuti. Pipili lang po tayo. Ang isip, meron tinatawag na double-minded. Susunod o hindi. Pero ang puso, pag masama yan, yun ang gagawin talaga. Pag mabuti, yun ang gagawin niya. Pero ang isip, pwedeng magbago. Kaya ang tinitingnan ng Diyos ay puso dahil may iisang direksyon. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah.